Hallelujah, 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 Hallelujah. Nagbibigay kasiya, pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na po ang mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kami lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kapwa po nating deboto na nakatutok at nakikiisa sa banal na misa, kahit saan man kayong panig ng mundo o ng Pilipinas, ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Minsan may mga nagtatanong sa akin, "Father, ano bang mahalaga sa buhay? Ano bang importante sa buhay?" Pabiro ko silang sinasagot, "Alam mo, ang importante, mahalaga. Ang mahalaga, importante." Marahil pabiro ang sagot na ito, pero magandang pagnilayan na sa buhay natin, ano nga ba yung mahalaga? Ano ba yung vina-value natin? Ano ba yung una sa listahan natin o sabihin nating priority natin? Sa panahon ngayon, nagiging iba't iba yung ating pananaw at iba't iba rin yung nagiging priority natin sa buhay. No? Ano nga bang hierarchy o pagkakasunod-sunod ng mga mahalaga sa buhay natin? Sino? Ano? Saan? O kailan? Anong mauuna sa listahan ng mga mahalaga sa atin? Ang importante, mahalaga. Kailangan natin ang mga ganitong paalala, lalong na at tayo ay mabilis na nananakaw yung atensyon, no? Lalo na kapag yung mga pagkakataon ay nawawala sa ating gunita kung ano nga ba yung dapat nating unahin. Ano nga ba yung dapat nating bigyan ng pahalaga? Kagaya na lang ng gusto nating magkaroon ng mga bahay. Sino ba namang aayaw na magkaroon ka ng sarili mong bahay, hindi ba? Pero minsan, kakapursige mo sa pagkakaroon ng sariling bahay, nabubuo mo nga yung bahay, pero hindi mo naman nabubuho yung tahanan. No? Isang pamilyang nagmamahalan, kakabuo mo ng bahay mo, nagkakawatak-watak naman yung pamilya o yung tahanan na dapat siya sanang dapat mong buuin. Gusto mong maayos at malinis yung panlabas nating kaanyuan.
Kaya anong ginagawa natin? Gumagastos tayo, no? Gumagastos tayo ng mga pampahid sa mukha, kahit gaano kamahal yan. Basta kailangan mukha akong bata. Kailangan wala akong mga pelegis sa mukha, ipabanat mo yan kahit na gumastos ka ng mahal, no? Pero kakagastos natin dito sa mga magpapaganda sa atin sa panlabas, nakakalimutan natin na mas dapat tayo mag-invest doon sa ating mga kaugalian o sa ating mga kalooban. Unahin muna natin kung ano yung kalooban. Bakit? Kasi kung ano daw yung meron tayo sa kalooban, natural na lalabas yan sa panlabas natin. Di ba? No? Gusto nating maging mabuting mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. No? Pero, inuuna natin kapag yung araw lang ng debosyon. Pero kapag pang araw-araw na buhay, balik naman tayo sa dati. Diba? Paano tayo magiging mabuting deboto kung tuwing Biyernes lang tayo nagiging deboto ng Poong Jesus Nazareno? All the other days ng linggo, no, 6 na araw, ibang tao ka. Hindi pwede. Diba? Mga minamahal kong kapatid, gantong-ganto rin yung nangyari sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Ang mga Hudyo, no, gustong-gusto lang nila na makita na buo ang templo at sumusunod sila sa batas. Pero nakakalimutan naman nila yung tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Yung mga ninuno nila, yung kwento ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, yung pagkain na tinatanggap nila sa pang-araw-araw habang sila ipapunta sa Promised Land, mas inaatupag nila yon kaysa sa ano nga ba yung relasyon nila sa Diyos. Hindi ba't umabot pa nga sa nagsawa sila sa mga tinapay na tinatanggap mula sa langit? Aba, kayo na nga ang binibigyan ng tinapay, ng pagkain, maangal pa kayo, di ba? At nakakalimutan nila na ang tinapay na ito ay hindi galing kay Moises, kung hindi galing sa Ama, galing sa Panginoon. Ang importante, mahalaga. Tayo ay iniimbitahan ngayon ng ating mga pagbasa na suriin natin yung mga pinapahalagahan natin sa buhay. I-evaluate natin ulit, no? Ano nga ba yung umuubos ng oras natin? Ano nga ba yung kumakain ng panahon natin, no? Ito ba ay magbibigay sa atin ng kabuluhan ng buhay o baka naman mas napapalayo tayo sa tunay na halaga ng buhay? Ito yung hihilingin nating grasya mula sa ating Panginoon. Nakagaya sa ating unang pagbasa, si San Esteban, ang unang martir ng simbahan, no? Nanindigan para sa kanyang pananampalataya. Siguro kasi malinaw sa kanya na prioridad niya yung kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya magpahanggang huling patak ng kanyang dugo, magpahuling buntong ng kanyang hininga. No? Anong sabi niya? Panginoon, huwag niyo pong papanagutin ang mga taong ito sa kasalanang ito. No? Kahit na nasa bingit na ng kamatayan ng kanyang buhay. Kasi alam niya kung ano yung pinakamahalaga para sa kanya, yung pakikipag-ugnayan at pagmamahal niya sa Diyos, ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Kaya tayo ay naanyayahan na bumalik dun sa basics. Ano nga ba ang pinahahalagahan natin sa buhay? Nasaan ba sa listahan natin ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos? Nasaan ba yung pananalangin? Nasaan ba o pang ilan ba yung pamilya? Nasaan ba yung pagmamahal? Nasaan yung pagpapatawad? Nasaan si Jesus? Nasaan ang Eucharistia sa pinahahalagahan natin? Tandaan natin, ang ating Panginoon, pinapriority tayo. Inuuna tayo sa kanyang listahan. Nasaan sa listahan mo ng pagpapahalaga ang Panginoon?